Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking Day 108 Daily Devotion ni Pastora Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the power of vision. At ang topic po natin ngayong araw, November 13, 2024 ay Vision Shape Our Identity. At ang scripture po natin ngayong araw, Genesis 37 verse 5 to 9. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, hate him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheep rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hate him all the more because of his dream and what he said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." Teaching number 1, vision gives us dream. Sabi po dito na tayo po, yung vision po natin ay binibigyan tayo neto or pinapakita po ito gamit yung dream, and yung vision po natin ay ginagawa po dito na ito po yung pangarap natin na dapat nagmamatch yung pangarap natin, pati na rin po ang pangarap ng ating Panginoong Diyos sa atin. Dahil nga po, yung vision is ito po ay bigay ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, vision shapes our identity. Sabi naman po dito na ang vision po ay hinuhubog or sinishape yung identity na meron tayo. Like, ito pong vision na to ay binigay po ito or plano po ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, yung vision po natin ay binuhubog po ito sa ating pagkakilanlan. And teaching number 3, vision carries us through. Sabi naman po dito na ang vision po natin ay hindi po dapat natin ito ginigive up or sinusukuan, kasi nga po may plano ang ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya po binigyan tayo ng sarili-sarili nating vision. Kaya po pag may vision po tayo and may challenges po na binibigay sa atin, ay dapat po na hindi tayo nagigive up agad, dahil nga po merong plano at vision ang ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya po binibigyan tayo ng vision at hindi po tayo dapat na sumuko, dahil gusto po ng ating Panginoong Diyos na maging matagumpay tayo sa bawat buhay na meron tayo. And application number 1, embrace your identity as a Christian. Sabi naman po dito na ipalawak po natin or pagandahin natin yung identity natin as a Christian. Like, kapag po tayo ay Christian, marami pong nagsasabi na parang mas malapit tayo kay God, and dapat na parang mabait ganun pag tinitignan nila yung Christian. But, kaya po tayo binigyan na identity as a Christian na dapat po ipalawak natin or ipakita natin sa iba na sa atin na babalyo yung God, like gumawa tayo ng mga mabubuti sa kapwa natin, dahil nga po pag Christian ka is dapat nakikita sa iyo yung identity ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, embrace your identity as a missionary. Ito naman po missionary na dapat po i-apply po natin sa sarili natin, na pag tayo po ay isang missionary ng ating Panginoong Diyos, dapat po na lahat ng nasa paligid natin ay pinapalapit po natin or pinapakilala natin ang ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Like, yung mga pamilya po natin, pag hindi po sila malapit sa Panginoong Diyos, or kapatid na rin po yung mga kaibigan natin, ay dapat po na ilapit natin sila or ipakilala natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa nakapaligid sa atin. And application number 3, embrace your identity as conqueror.
sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na ipalawak natin or ipaganda natin yung identity na bilang conqueror. Like, yung conqueror po, ito po yung parang pinaglalaban yung ating Panginoong Diyos, or na sinasabi na nasa buhay natin yung Panginoong Diyos. Na parang pag tayo po ay conqueror, na yung identity po neto na parang dapat pinaglalaban natin yung kabutihan or yung pinamalas na kabutihan sa atin ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin, sa ibang tao. And discussion, how does embracing your identity as a Christian shape the way you see your purpose? Sabi naman po dito, and sa devotion natin at sa natutunan ko po dito, na pag in-embrace po natin yung identity natin as a Christian, mas-shape po natin yung purpose natin, or makikita po natin yung purpose natin, kasi nga po kilala at malapit tayo sa ating Panginoong Diyos. And talaga pong mas-shape natin yung vision and yung pangarap and yung purpose natin dito, dahil nga po pag Christian is malapit sa ating Panginoong Diyos and kilala yung ating Panginoong Diyos. Kaya mas madali na ma-embrace or ma-shape yung pagkakakita natin sa purpose na meron tayo. Dahil nga po, mas kilala natin ang ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.